pagka si Lord ang kasama natin. Yes, Mawawala kuya. yan. Tama yan. Na-bless ba kayo sa narinig natin? Apa. Siyempre, palakpakan naman natin ang Heartstring Band. Kuya, bago pa lang lahat, pakilala muna tayo. Baka hindi pa tayo kilala ng iba eh. O nga pala, siya nga pala si Brother Rod Kuya, De Leon si Kuya Ricky Reyes. Reyes. Hindi po yung hair cutter, ha? Hindi po yun. Kuya. May konti lang po akong kasi naalala ko po nung unang umakit ako dito sa stage. Kung mayroong nakakaalala sa inyo, talagang luha ang aking inaabot dito. Dahil dito, yan, talagang nakakit ako ng may ngiti. Hindi na umiiyak. Yun, Dahil si praise Lord God. ang umago sa akin. Kaya, sa'yo kuya, baka meron kang gustong Ay, siyempre, nung una akit ko dito, ganun din, parang nangangatog tayo. Kaya lang, hindi tayo magsalita. Kailangan eh. Oo nga po. Hindi pwedeng hindi tayo magsalita dito. Ano tayo? Poste. Kailangan. Kaya, siyempre, una sa lahat pa, kapatid. Pasalamatan natin mga katatayan kasi nakarating sila rito. Opo, maraming salamat po sa inyo dahil alam namin na busy kayo. Mga abala yan, abala. Yes. Pero nandito sila dahil alam nila meron silang gagawin dito at makikinig sila ng salita ng Diyos. Yes, kuya. Tama Di ba? yan, Palakpakan natin ang katatay at okay. at siyempre palakpakan din natin si Lord na nag-provide para makarating tayo dito. Ayan, pasensya na po kayo. Talagang ako'y hindi makapagsalita. O sige, kuya, baka meron ka pang gustong Hindi, meron tayong bisita eh. Ay, oo nga po pala, yung mga first time visitor namin. Wini-welcome po namin kayo dito. Meron po ba dyan? Pwede lumapit dito sa harap yung ating first timer. Ayun, si kuya. Isa lang. Kuya, punta po kayo dito. Sige po, huwag po kayong maya. Huwag po kayong maya, kuya. Hindi po Dahil kayo ako po ay pakantayin dito. Hindi po pakantayin. Papakilala lang po tayo, kuya, dito. Kung nahihiya po kayo, mas ako'y kinakabahan lalo. Dahil ngayon lang ako nakataas dito. Yan, sige, kuya. Baba tayo, kuya, para hindi siya... Pwede ba to? Teka, tayo sa gitna, ha? Pakita mo yung gandang lalaki mo, ha? Huwag ka mahiya. Sige. Bro, matanong ko lang, taga saan po kayo? Ano po ang pangalan nyo? At sino po ang nag-invite sa inyo? Si Engineer Ramos. Ano po ang pangalan? Roberto Reyes Ibanez. Batangas. Batangas. Palapakan po natin, taga Batangas pa. Kaya hindi mo ba napansin? Reyes din to eh. Reyes ka din. Reyes din po ako. Reyes din. Salamat po at kay nakarating dito. Sana wag po kayong madadala at sa ulitin. Meron po kaming munting regalo para sa inyo. Kaya po, dito lang po kayo. At ipag-pray kayo ng ating kasamahang kapatid. Ito, kuya. Siguro, pamlalaki to kasi bagay na bagay sa inyo to. Panlalaki talaga yan, kuya. Kaya, marami ba kayong... tuwa misis mo dyan. Marami ba kayong hugasin sa bahay? Huwag niyo pong ubusin ng isang hugasan niyo. Sige po, ipanalangin po natin siya. Tawagin po natin si kapatid Ray. na Ray. Si Kuya Ray. Kuya Ray, yeah. Pwede po bang tumayo muna tayo at ituon po natin ang kanyang kamay at tayo po ay mananalangin. Lord, thank you po sa pagkakataong ito na kami po ay nagkasama-samang muli at meron pong isang invitee na nag-aksaya po ng kanyang panahon para po pumunta rito sa aming church. Salamat din po sa nag-invite sa kanya. At Panginoon, sana po ay hindi po ito ang una at huli na pagpunta niya rito. Nawa po ang maririnig niyang mga salita mula sa ating Panginoon ay tumimo po sa kanya at maging kanyang gabay sa pag-araw-araw na pamumuhay natin. Sa pakikipagkapwa po natin sa pagiging miyembro po ng isang komunidad
Nawa po ay ito'y magpalago pa ng kanyang pananampalataya at siya po ay lumago pa ng lalo sa ating Panginoong Jesus. Ito po ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Everybody say Amen. Amen. Salamat po, Kuya. Maraming salamat po, Kuya Ray. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Hindi na po natin sila Ano po, welcome. hindi, kakamayan niyo po. Sige. Sige Ikot po, po, tayo mga bro. Kamayan na, i-welcome po Welcome po natin siya. si Kuya. Welcome po natin si brother. Okay, sige po. Sama niyo na po ako. Thank you po. Welcome, welcome. Yan, nanginginig, pinupulikat yung paa ko. Ay, kaya. Lalaki yan, kaya bagay na bagay na lalaki. Kaya, kaya. Nahawak din ako ng mic, kuya. Nahawak din ako ng mic. Ayan, kuya. Pwede na po kayong Salamat po. maupo. Ito na po yung inyong ano. Tandaan nyo, kuya. Panlalaki po yan. Ayan, maraming salamat po ulit. Sige po, para sa ating pagpapatuloy ng ating programa, ihanda po natin ang ating mga puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tama po. Ah, Hindi na po namin patatagalin kasi yung aming para speaker po kasi nangangatok na to eh. Oh. Opo. Parang pinupulikat na po yung daliri ko sa paa kanina pa. Sige po, palakpakan po natin siya. Hindi na po namin papakilala. Ayaw po Ayun na po, magpakilala. bahala. Ayaw magpakilala. The one and only. Kulang na lang magpapareho kami ng kulay, di ba? Anyway, magandang gabi po mga kapatid. Kumusta po kayo? Parang di naman. You don't sound mabuti. Kumusta po kayo? Yon yung mabuti mga kapatid. Amen. So, magandang gabi po. I think ako yung huli sa series ng Fire. Na po? And I chose na hindi pa pala nakalabas dito. Nakakailang naman tong mamang ito rito. Paalisin nyo nga yan, guys. Anyway, yeah. Ito po yung ating pag-aaralan ngayong gabi. Ginawa ko pong ang title ko ay Isang Katanungan in a Question Form para at the end of the session, tatanungin nyo yung sarili ninyo, what is my burning bush? Apo? So siguro po alam ninyo yung istoryang ito. Di po ba? Alam natin kung kanino nangyari itong bagay na ito at saan ito nangyari. So, yan po yung last na part na itatanong ninyo sa sarili ninyo. Anyway, let's begin po bago tayo panalangin. Okay. Ibang klase ah. Ano ba ako? Ako ba to o kayo? Hindi ko mahuli. Okay, isa pa. Kapatid. Bakit parang ano, ayan, o sila na yan. Alright, so that's our title for tonight. What's your burning bush? No? Explore natin ng konti itong bagay na ito. Hindi po ito mahaba. Siguro bago mag 8:00 tapos naman din tayo. Kasi wala naman tayong choice. Ano?
Dahil bago mag alas 8, pinapasok na, pinapasok na tayo ng tawag dito, staff ng ng Vista Mall. Anyway, so tingnan po natin yung ating text bago tayo manalangin ngayong gabi. Sabi po, matatagpuan natin ito sa Book of Exodus. That's the second book in the Pentateuch. At alam natin, ang author nito, walang iba kundi yung subject dito sa kwentong ito, mga kapatid. Actually, this is not just simply a kwento. Ano po? Hindi po ito isang alegorya lamang, hindi ito isang istorya lamang. Ito po isang totoong event na nangyari sa kasaysayan. So when you're reading Exodus chapter 3 verses 1 to 5 or the whole Exodus chapter 3, you would have to accept na ang nangyayaring ito is not a myth. Hindi po ito isang mitolohiya. Hindi po ito isang, ano ang tawag nating mitolohiya sa Tagalog? Ha? Isang alamat. Maraming salamat po. No, hindi po ito isang alamat. Bagamat si Moses ay isang alamat. No, para sa atin, alamat yan. Alam mo naman tayong mga modern man, tama? Kapag ang isang tao ay merong matinding accomplishments, ang tawag natin dyan, alamat. Okay? Pero huwag niyong tingnan yung katabi niyo, hindi alamat yan. Pag bawal lumingon sa katabi, ha? Bawal lumingon sa katabi because hindi pa yan alamat. Magiging alamat pa lang yan. Probably pagkatapos natin ngayong gabi. So basahin po natin. I'm sorry, I wrote this in, I copied this in English. Sabi po, now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priests of Midian. And he led the flock to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. Pag isa-search niyo ito, minsan sinasabi yung mountain of God is the Sinai itself. Doesn't really matter. Ang mahalaga dito, it happened in the course of God's plan. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Next verse. Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn. So when the Lord saw that he turned aside and looked, God called him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, here I am. Then he said, do not draw near this place. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. So tayo po ay pansamantalang yumuko at magpasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po, O Panginoon, sa kalakasang ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, Lord, for the whole past week. Panginoon, iningatan mo kami, binantayan mo kami, sinamahan mo kami. You provided for us. Truly, ikaw ang Panginoon ng mga himala. Ikaw ang Diyos na gumagabay, sumusunod, nag-aalaga, nangangalaga, umaakap at tumatanggap palagi sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, we would like to ask for forgiveness for everything that we thought na hindi nakapagbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Mga sinabi naming hindi nakapagbigay ng gloria sa iyong pangalan. Mga ginawa namin, Panginoon, na nagpawala ng mabuting pagtingin ng mga tao sa iyong dakilang pangalan sapagkat kami iyong mga anak. But thank you, Father, Lord God, sa privilege ng mga katatayan every Wednesday night, Panginoon. Salamat sa pribilehiyong we were able to come together and worship you, Father, Lord God, listen to your word, and by the grace of the Holy Spirit, matuto kami, Panginoon, upang ang aming pananampalataya ay lalo pang maging matibay at malalim sa iyo, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. This we offer in the holy name of Jesus. Amen and amen and amen. So kilalanin po natin, we know mga kapatid na si Moses ay ipinanganak. Kaya yung pangalang Moses, ang ibig sabihin niyan, hinango sa tubig. Pinanganak sa Egypt, alright? Then there was a time na nakuha siya ng anak na babae ng Paraon at siya yung nagpalaki sa kanya. Itinuring siyang tunay na anak. But there was a time na itong si Moses, itinanggi niya yung pagiging prinsipe ng Egypt at inaccept niya, o tawag natin, inakap niya yung kanyang ancestry. Kasi Hudyo po ito, he's a Hebrew. So inakap niya. Mapapansin niyo, ang nagpalaki po dito, hindi yung daughter of Pharaoh. Ha? Ang nagpalaki po sa kanya yung sarili niyang nanay.
Kasi nang yan po'y lumulutang sa ilog ng Nilo. Alam niyo po, pag tinitingnan niyo yung ilog ng Nilo and you know geography, Nile is a very dangerous river. It's the longest river in the world. It's a very dangerous river, lalo na yung malapit sa may Mediterranean Sea, no, nagsasanga yung ilog. Kasi mapapansin yung mga ilog, kapag nanggagaling yan sa kalooban ng kontinente, papasok sa mga karagatan, sumasanga yan. Kaya kayo may tinatawag na delta, yung parang likod ng kamay ninyo. No? Yung korte ng likod ng kamay niyo is a delta. Sumasanga po yan. Ito yung pinakamatatabang bahagi ng ilog. At dito sa areang ito, kasi ang Egypt nahahati yan sa dalawa. Meron tayong tinatawag na Upper Egypt na nasa southern part at Lower Egypt na nasa northern part. Okay? Bakit po lower yung nasa northern? Kasi mataas yung lupa sa southern eh. Kaya yung tubig umaagos papunta sa Mediterranean Sea na nasa norte. No? Doon po mataba ang lupa. At hindi lang po mataba ang lupa. Doon sa bunganga o doon sa delta ng Nile River, marami pong buaya doon. Marami doon alligators. I don't know. Dalawang klase kasi yan. Pag alligator kasi mas malalaki. Pag crocodile, mas maliliit yun. Right? Maraming alligator yan. Kaya pag binabasa niyo yung, tawag natin dito, yung kinain, ginawa ni Moses ginawa ng Diyos yung tungkod ni Moses na ahas, pag tinitingnan niyo yung version ng ng King James Version, hindi ahas yun. It's actually more like an alligator. Kasi yun yung karaniwang hayop doon sa Nile River. So matabang area yan, matabang lupa yan. No? But this guy, there was a time, pagkatapos niyang itakwil yung kanyang Egyptian heritage, he embraced his Hebrew ancestry. Tinanggap niya yung kanyang pagiging Ebreo. And there was a time na pinaparusahan ng isang gwardyang Ehipsyo ang isang Hebrew slave. Ano ba sasabihin ko? Pinatay niya o napatay niya? Alright? Ano sasabihin ko mga kapatid? Pinatay niya o napatay niya? So either way, the person was killed. Tama? Either way, the person was killed. One life was spent out because of him, mga kapatid. So it doesn't really matter kung pinatay mo o napatay mo. What matters is that one life was spent over. Alright? Pagtapos na tumakas siya papunta sa silangan, nakarating siya sa Midian. At nakaniig niya yung kanyang naging biyanan later on. In other words, yung isang anak ni Jethro, na pari ng Midyanong pare, ibig sabihin, pari ng isang relihiyon niya noon sa Midya, napangasawa niya. Okay? At this, tingnan po natin maigi. Kaya tinawag ko yung first part natin na from the palace to the flock. Kung mapapansin niyo po sa Exodus chapter 3, ang simula po niyan, at si Moses ay nagpapastol ng mga hayop ng kanyang biyanan na si Jethro. First, tingnan po natin maigi yung comparison. When he was in Egypt, bata yan mga kapatid. No? Siguro mga 40 anyos siya nung tumakas siya mula sa Ehipsyo. Mga 40 anyos. So young, tawag natin at his prime age. Ano po? Powerful. Bakit? Despite the fact na hindi talaga siya ang genetic na anak ng daughter ng Pharaoh, makapangyarihan yan mga kapatid. Kasi prinsipe siya eh. He was considered a prince. He was affluent. Ibig sabihin, ma-impluensya itong taong ito. And his name is celebrated. If we look at the picture, for example, parang ganito yan, imagine niyo pag dumadaan yan sa gitna ng mga tao and he was wearing that beautiful attire, people look at him. Ano po? Parang pag nakakita kayo ng isang politikong dumadaan dyan, lahat tayo nakatingin. No? Pareho lang naman kaming nakamaong. Di ba? Kasi meron yang celebrated yan eh, mga kapatid. In other words, pag nag-appear yan, because he was wearing the clothes, the attire of a prince of Egypt, people look. But 40 years after, he was already 80 years old, mga kapatid. Imagine this, mga bro. You're 80 years old and you're tending the flock. Hindi bata yan. Kasi namatay si Moses 120. No? Hindi na bata yung 80 anyos. Tama? And yet, at 80 years old, he was tending the flock. Let's put an emphasis on that. He was tending the flock of his
father-in-law. Pinapastol niya yung mga hayop. Di ko alam kung puro tupa lang yan or whatever. Kasi noong mga panahon na yun, mga kapatid, ang kayamanan ay sinusukat hindi sa kung ano yung ari-arian mo. Kasi wala namang properties noon eh. Sinusukat ang kayamanan sa dami ng alaga mong hayop. Right? Kaya pagbabasahin niyo yung Book of Job, marirealize niyo, in-identify and in-enumerate ng banal na kasulatan kung gaano karami ang kanyang ox, di ba? Yung oxen na tinatawag, gaano karami yung kanyang tupa, gaano karami yung kanyang kamelyo, gaano karami yung kanyang asno, right? Kasi yun nagpapakita ng gaano kayaman ang isang tao. Unlike today, when you say ang isang tao ay materially affluent, we look at his properties or her properties. Maraming ganito, maraming ganyan. Yun yung yaman sa atin. Noon, gaano karami yung hayop. But look at this guy. He was not rich, mga kapatid. Why? At the age of 80, he was still tending the flock of his father-in-law. Imagine, mga kapatid, 80 anyos ka. And yet, nagpapastol ka hindi ng sarili mong mga alagang hayop, kundi alaga at hayop o kayamanan ng iyong biyanan at the age of 80 years old. Much advanced in age, he has nothing, mga bro. Wala siya kahit na ano. Okay? So powerless at the same time. In other words, parang from the limelight to the sideline. You understand? Mula dun sa limelight ka lagi sa Egypt, laging nakatutok sa iyo yung ilaw, no? Bigla kang napunta doon sa gilid ng entablado at hindi ka na ngayon kilala. He was powerless, he was destitute, he was obscure, he's a nobody. But isipin niyo, mga kapatid, why is it that God called him when he was already a nobody? Isipin po ninyo, why is it that God did not call him when he was in Egypt? While he was so powerful, so affluent, so celebrated, so influential, and God did not call him then. Ito siya. 80 anyos, my goodness, I am just 62, pero marami na ako nararamdaman sa katawan ko. Itong mamang ito, 80 anyos, hindi ko alam kung gaano karaming tupa yan, mga kapatid. If you know the experience of David, mahirap ang magpastol ng mga panahon na yon. Bakit? Ilang yan eh, at marami diyang mga mababangis na hayop. Di ba? Remember si David, and sabi niya, pag kinain ng leon ang aking tupa, binubuk ako yung bibig ng leon at kinukuha ko mula sa bibig ng leon yung tupang kinakain niya. Ganun din ang ginawa niya sa mga oso. So meron, right? At the age of 80, can you imagine makipagbuno ka sa leon kaya? Makipagbuno ko kaya sa tupa, tingnan ko kung kaya mo. Lalo na yung ram, yung lalaking tupa. Mga brusko yun, mahilig manuwag yung mga yun eh. Diba? So ibig sabihin, mahirap ang buhay nito, mahirap ang karanasan nito, mga kapatid. But you have to wonder, why is it that the Lord called him at this very destitute time of his life? You might be looking at yourselves, mga kapatid. No? Let's look at ourselves and let's see, are we in a destitute condition? Baka ito yung panahon that the Lord is talking to you, mga kapatid. No? You know bakit ko piniling ganito ang aking message ngayong gabing ito? Because on Saturday, bagamat I am a little frustrated, hindi ako makakasama sa evangelism sa Munting Ilog. Pero you have to go, mga kapatid. It might be your calling. Ilan tayo ngayong gabi? Sino yung nasa registration kanina? Ha? 85? 75. All right, 75. Wow, marami-rami tayo. Can you imagine 75 person going out, no? Although there are some, kinalulungkot ko po, hindi ko mabitawan yung ibatas kasi dalawang bagong bukas na C2S doon. At ayokong itigil ka agad kasi simula pa lang namin nung last Saturday, tas titigil siya. Hindi po mabuti sa C2S yon.
No po? So pagpapasensyahan niyo yung ilang membro ng Group 1, di kami makaka-join sa inyo. But I believe if you understand your calling, and if you understand it tonight, and when you look at each other, tingnan niyo po, can you ask kung ilang taon na yung katabi niyo? Oh. Bawal kasi ditong magsabing matatanda na, ha? Bawal sabihan si bro. Bawal sabihan si bro Bien ng matanda na. Sinasabi ko sa inyo, pinagbabawal natin yan. Ang tawag dyan, unang pinanganak. Pag yung tawaging matanda, masakit sa kalooban yan. No? I was able to feel that Nung nasa FEU ako, pagpapasok ako, palibasa mahilig ako dun sa white flower, you know? Pagpasok ko dun sa gate ng FEU, may nakaupong mga estudyante doon. Suminghot ako ng white flower, kinuskus ko dito sa ibabaw ng ilong ko kasi gusto ko talaga yung amoy niyan. Sabi nung batang babae, ano ba yun, amoy matanda? Hindi ako nagalit. Sabi ko sa kanya, tatanda ka. At mahihilig ka rin sa white flower. You see mga kapatid, calling at the age of 80, he was called. God could have called him at the age of 40, right? Why is it that God called him at the age of 80? Ito yung isang bagay na dapat nating You might be old, you might be sickly, you might have been suffering for a lot of pain in your body. I do. But that doesn't stop God from calling you, mga kapatid. Ito, alam na to ng Group 1. Sabi ko lagi sa kanila, age doesn't matter in calling. Kasi hodang, ang tanong dito, kailan ka tutugon sa tawag ng Panginoon? Pag gumagapang ka na, you might be here, mga kapatid. You might be attending the fellowship on a regular basis. You might have been here every Sunday. You might have stayed from morning to evening dito. But that is not the epitome of calling. Epitome of calling is when you go. Because that was the last thing that the Lord mentioned before he went up to heaven. Go ye therefore and preach to all nations. See? We have the Saturday, mga kapatid. Join kayo. Sama kayo sa Saturday. If I could make my body dalawa, kung kaya kong i-defy yung konsepto ng opportunity ko sa economics, gagawin ko para makasama ko doon and at the same time nandun ako sa batas kasi schedule ako ng turo sa batas No? And that has been delayed for quite some time already. Sabi ko, Lord, I cannot just simply leave this. Kaya may mga kasama ako. Maraming salamat sa Panginoon. But I don't know, some members of Group 1 and some members of Bro Junel's group, if you have already felt that this is your calling, mga kapatid, that you're here not just to listen, you're here not just to be counted in the attendance, kasi mamayang gabi, i-record na ni Brother Jonel yan, no? Not to be counted in the attendance, but to be counted as working for the Lord. That's our calling, mga bro. Doon tayo tinawag. Don't waste your beautiful lives sitting your butt in the faith. Wag po. Gamitin nyo yung lakas na meron kayo ngayon. It doesn't really matter. I remember wala dito si Brother Doy. Wala. Andito ba si Brother Doy? Wala. Ilang linggo ko nang di nakikita si Brother Doy. Pero one time, nung naalala ko, matagal nang nag-101 si Brother Doy, di ba? Then matagal siya bago naging mentor. When he became a mentor, he talked to me. Sabi niya, Kuya, ganun pala yun. Sabi ko sa kanya, hindi pa siya nag-mentor, bro, pag sinimulan mo yan, the Lord will give you what you want, what you would say in the C2S. You know, ibibigay sa iyo ng Panginoon kung ano yung sasabihin mo at i-deliver mo sa C2S. You know what really happened? Yung mama na yun, natuwa ko one time when he was already beginning to do C2S, yun yung mismong sinabi niya sa akin, Kuya, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung sinasabi ko.
Because that's how the Holy Spirit works in your lives, mga kapatid. If you would be paralyzed by fear of telling yourself, hindi ko alam kung paano to gagawin, hindi mo magagawa. Remember this, guys. Ha? Tingnan niyo po ito. Tingnan natin maigi. Anong meron si Moses? Wala. The animals that he was tending was not his own. It was his father-in-law. Hindi kanya. He has nothing. He has nothing. But look at that. It does not really matter kung meron ka o wala ka. What's significant is you're curious about the calling of the Lord. That when He calls you, tatandaan po natin, today, in this age, hindi na po bumubulong ang Diyos sa tenga mo. Pag may bumulong pa sa inyo, sabihin nyo sa akin, ha? Gusto ko ring marinig. Baka may bumulong sa iba yung bumulong sa inyo. Alright, why? The Bible is there, mga kapatid, no? You believe, sabi sa 2 Timothy, diba? 3:15 yata yun, ang sabi doon, God breathed. Tama? Hiningahan ng Panginoon. Ibig sabihin, what the Lord has given us, that's why I am a firm believer that there will never be any prophets anymore. Wala nang propeta. No? Nagpo-propeta ka pa, teka muna, problema yon. Kasi lahat sinabi na sa banal na kasulatan. Pati nga yung revelation meron na eh. Ibig sabihin hindi pa nangyayari, pinakita na ng Panginoon. So what am I telling you guys? You might be thinking, I don't have this skill. Wala ko nitong kakayahan na to eh. So, napipigilan kang gawin yung ine-expect ng Panginoon na gawin mo. Kasi ang sabi mo sa sarili mo, wala ko nito. But look at this. This is what the Lord was telling Moses. I did not call you when you were rich. I did not call you when you were younger. I did not call you when you're so affluent and so influential. I called you when you are nothing. Kapatid. You're nothing. You have to be nothing before you can be used by the Lord. He will humble you. Look at the years of humbling, mga bro. Tingnan niyo yung panahon nagpagpapababa kay Moses. Can you imagine that? From a prince to the flock. Siguro pag ngayon nangyari yan, ang tawag mo dyan, ito bigo to eh. Right? Pag ngayon nangyari, pag mula dito sa affluent condition and position mo socially, bigla kang mawawala, ang tawag sa iyo, bigo. Right? Pero tingnan mo yung, kaya lagi kong sinasabi mga kapatid, iba yung tinuturo ng banal na kasulatan sa tinuturo ng mundo. The world would tell you, pag may problema ka, mahaba dapat ang mukha mo, no? Tapos parang buwan yung... yeah? Kapag may problema ka, dapat nakikita ng mga tao na may problema ka. Pero ang tinuturo ng Bible sa James, ano sabi ng banal na kasulatan? Take it all joy when you experience diverse trials. So iba yung tinuturo ng banal na kasulatan. If you're reading the Word of God, hindi ko sinabing huwag kayong malungkot pag may problema kayo. Natural sa tao yon. Pero kagabi nag-uusap kami sa aming C2S. Ang sabi ko dun sa 4 kong kausap, 4 ba kayo? 3. 3 kong kausap. Hindi naman kayo tao eh. Anak kayo ng Diyos. You're children of God. Sabi sa John 1:12, right? Ang sino mang sumampalataya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So you have to appropriate that, mga bro. Anak ako ng Diyos. And my Father is a powerful God. Why can't I bear this? Yeah. Problems are painful, mga bro. Illnesses, ito yung sakit, ito yung burden ng matatanda, ng mga unang pinanganak. Papalitan ko na talaga yung bokabularyo ko na yan, no? Kailan ka pinanganak? Way back 19 back. Hindi na maalala kung kailan. Ha? Way back 19 back eh. Yeah? Yung mga unang pinanganak, ito talaga yung
Tatandaan, lahat tayo rito, darating dyan. So, ang hamon ko sa inyo, you haven't felt what we are feeling, guys. Probably hindi nyo pa naranasan buong magdamag na mamahinga ka pero masakit ang lower back mo. Hindi mo pa naranasan na pagbabangon ka, hindi ka makabangon ng paganyan kundi patagilid. At tumatayo kang nakatutok ang dalawang paa mo, ay dalawang kamay mo, para ka lang makatayo ng maayos. Sino ang nakakaranas na ng ganyan? Yung mga naunang pinanganak, huwag na kayong tumaas ng kamay. Alam ko na yan, bro, given na yan. Alright? Huwag na kayong tumaas ng kamay. Alam na natin yan. That's not even a secret. Right? O, pero yung mga bata-bata pa, ang tanong ko sa inyo, what are you waiting for? What? Ano ang inaantay natin? Ang dami natin dito mga bro. Kung lahat tayo lalakad, hahayo, magtuturo ng salita ng Panginoon, silang. You know, hindi ako nagmamalaki. I am just blessed with mga naunang pinanganak na miyembro ng Group 1 pero masisipag. I commend you guys. Pakipalakpakan naman yung mga kasama ko, please. No? Bihira ko yung makomment kasi ayaw na ayaw ko yung pinalalaki ulo ng mga yan eh. Wala na ilalaki, matatanda na yan. Alright? Wala na ilalaki yan. Alright? But ayaw ko ng, of course, every now and then they needed some boost, correct? No, they needed some boost, ganon. Ito yun ngayon. Pero natutuwa ko niyan when I pray during the night, sabi ko, Lord, may you make our faith more aggressive in the future. And kagabi nag-uusap kami, ang topic namin, bearing for the Lord. John chapter 15, diba? Verse 19 and 20. Yeah. Bearing for the Lord, mga kapatid. Bear for the Lord. Why? Because there would come a time wala na tayong opportunity na ipahayag ang salita ng Panginoon. Because we are already too old. Na hindi na natin kayang tumayo. And when that time comes, I believe, dahil wala tayong ginawa ngayon, we will regret the opportunity that the Lord has given us when we were younger. Kaya ako sinasabi ko sa mga batang nakakilala sa Panginoon, good nakakilala ka ng bata ka pa. Kasi mahabang panahon pa yung paglilingkod mo para sa Panginoon. But ito yung hamon sa mga unang pinanganak. It does not necessarily mean that because our age is this, we stop. That we have done already something in the past, we stop. You know, where do we stop? When the Lord comes. That's the final rest, mga kapatid. When He comes back to us, that's the stop. But while we're still here, malakas pa tayo. Yeah, I can understand. You have to think about your family, right? Pero tatandaan po natin, families should not take precedence over the Lord. Mahirap po ito. Kaya sabi ko, mahirap ang maging mananampalataya. The demand is great, mga kapatid. Not only the demand in the social context, but the demand internally. Kasi kapag ikaw ay mananampalataya, gusto mong mabuhay nang hindi ka nagkakaroon ng pagkakataong hindi maluwalhati yung Diyos sa mga gagawin mo. You always wanted to say, Lord, I want to glorify you in everything that I do. But unfortunately, you can't. You can't. So the only thing we can do is go. Proceed. Whatever it is that we feel. Mga kapatid, you might have painful joints. Yes. Meron akong, ayaw ko sabihin, pero minsan may naiisip akong mga kapatiran who is suffering from their illnesses and everything, na lalong lumalala. Bakit? Because they choose to do something away from God. I don't want to be judgmental, mga kapatid, because I don't really want to be judged by the Lord. But isipin ninyo,
when you become so busy in the things of the world, and you forget and put your ministry aside, you're going to suffer from it, mga kapatid. Honestly, I've seen this from many believers who decided not to pursue what the Lord wanted them to pursue, but set aside those and wait for the proper time. Ang tanong, do you determine the proper time? It's the Lord who determined the proper time, mga kapatid. Not you. He determines the proper time. He is a God of perfect timing. You don't know time. You don't know time. I don't understand time. I cannot even think of what would gonna happen tomorrow. Hindi ko alam yan. So I would have to leave it all to the Lord today. That should be the kind of heart the Lord wanted to see from each of His believers. Don't tell me because you're here. Sorry guys ha. Kinalulungkot ko po, hindi po ako nagsesermon. Nagsesermon po ako. Kinalulungkot ko po. But you have to choose. To give it to the Lord or to give it to yourself. You have to choose. Verse 2, and the angel of the Lord, can you imagine, 5 verses pala to, no? And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. Why the burning bush, mga kapatid? Nakakaiba ito nakakatuwa ito, di ba? Why the burning bush? Tingnan natin maigi. Itong mga ito, you know how Noah was called, right? Paano tinawag si Noe? Paano tinawag si Abraham? Abraham was in a pagan world. Nakipag-usap sa kanya, Panginoon, pumunta ka dun sa lugar na ituturo ko sa iyo. Pumunta siya. Si Hagar, how she was called up. Prostitute yan sa Jericho. Di ba? Si Rebecca, na napangasawa ni Jacob. Si Isaac. Si Jacob himself, na nakipagbuno sa Panginoon. That's why pinalitan yung pangalan niya na Israel. Kasi ayaw niyang bumitaw. Alas 7 na ng umaga. Sabi ng ante, ka muna, naiinitan ako. Binalian ng pigi. Di ba? Look at how these guys are called. Nothing extraordinary. Tama po ba? Walang extraordinaryo sa paraan ng pagtawag sa kanila. But there is only one person in the Bible who was called the way he was called. By a burning bush. Special yan, kapatid. Hindi ko sinasabing, hindi kasing halaga ng pagtawag ng Diyos kay Noah, yung pagtawag niya kay Moses, o vice versa. Kaano man ang paraan ng Panginoon ng pag-commission sa'yo, it's His own way of asking you and telling you, this is how you should do things. Isa lang naman yan ang laging katumbas niyan Ano lang ang ine-expect ng Panginoon? That when He calls you up, you answer. Remember, si Samuel, bata pa si Samuel, di ba? Ang tawag, nagsasalita naman, Samuel. Akala niya si Eli. Di ba? Ang sagot niya, sabi ni Eli, sabihin mo, here I am. Okay? So, kakaiba. Bakit? This is the only guy who was called by God by a burning bush. Biblically speaking. Ano po? Siya lamang. That's what we have, guys. We may not have the same and similar way by which God had called us. Hindi po pare-pareho yan. Hindi po yan pare-pareho. Iba-ibang paraan yan. So yours is unique, walang katulad yan. Yours is peculiar, hindi yan katulad nung sa iba. Why? Because the Lord designs it that way. Meron siyang sariling design para sa'yo. No? One time nakarinig ako, sabi, paano yan? Sinusulat pa lang ng Panginoon. Sa akin, tapos na lahat yan You know? Para sa akin, sa paningin ng Panginoon, tapos na ang lahat ng bagay. He has written it a long time ago already. Ephesians chapter 2. Have written it a long time ago. Tapos na yan. He was just calling you in your own proper time, mga kapatid.
It's the Lord who determines the time of His calling. But you have to be very sensitive, mga bro. So tatandaan po natin, today, wala nang burning bush. Today, wala nang biglang nagliliwanag sa harapan mo at sasabihin sa iyo, Roger, tinatawag kita. Henaro. Maganda ba dating Henaro? Tinatawag kita. Wala nang ganun, mga bro. How does the Lord call you up today? Your Bible. Circumstances in your lives. That's how he calls up. No? So sabi, the place where God meets us, kasi yung kay Moses kakaiba yon eh. Kung peculiar ang calling, peculiar din yan sa atin. Kakaiba din yun sa atin. So where the place where God meets us is truly a great, amazing place. What is that? Your Bible. Kaya kung magsasawa kayo sa akin mga kapatid, talaga sasabihin, are you reading your Bible? On a regular basis. Pag hindi, basa kayo mga bro. That's my encouragement to you. Kasi yung Bible, hindi yan IKEA product manual. No? You understand? Hindi yan mathematics workbook, mga kapatid. Ang nangyayari sa karamihan ng mga Kristiyano, pag meron silang mabibigat na problema, they look for the Bible. It's not a problem solver. Don't treat the Word of God as a problem solver for you. Hindi po pwede yon, mga kapatid. Reading the Word of God, dwelling in the Word of God, is not just simply a habit. It's a desire. Gusto mo yang gawin. Nasasabik ka dyan. And that's how the Lord would speak up to you. When you read His Word. Bible is still burning for us now, mga kapatid. It is still burning for us. Read that. You might find your burning bush there. Don't forget that. Alam ko, busy tayong lahat. Ako eh. No? Hindi ko na ipagyayabang, pero alam nyo, I'm teaching 8 different subjects. 3, 10, 10 different subjects every week. But I have to find a time to look at the Word of God. Kahit hindi ko na makuhang 20 chapters ako araw-araw. Hindi ko na makuhang ganun. No? Dati, di ako nagbibiro. Pag umupo ako, yung 50 chapters, tapos ko yan. Kaya isang araw ko lang yung Genesis. Pero ngayon, busy ka na. But don't compromise that, mga bro. Huwag niyo i-compromise. Kaya minsan nagbibiro ako sa mga katatayan eh. Nung may mga problema kayo, lumapit kayo sa mga kapatiran yun, you ask them to pray for you. Hahanap ako ng trabaho. Pag pray nyo naman, we prayed for you. Binigyan ka ng trabaho ng Panginoon. Nawala ka. Ngayon ang panalangin ko sa iyo ganito. Gusto mo ba pag-pray kita? Gusto mo ba pag-pray kita, mawalan ka ng hanap buhay? See guys, when the Lord blessed you with something, work for Him. He has already blessed you eh. Work for Him, guys. Yung Pinoy, kilala tayo sa reciprocality, yung reciprocal behavior. Yung tawag natin sa Tagalog, utang na loob. No? Hindi natin tinatanaw, hindi mo babayaran yung utang na loob mo sa Panginoon eh. At wala kang magagawa doon. Pero bilang mga Pinoy, dapat tingin natin ganyan eh. The Lord did this to me. He saved me. What should I do? Diba? Ang Pinoy, kilala yan sa pag nagpasalamat ka, ibinabalik mo yung
bagay dun sa tao eh. Di ba? Tawag mo na binabalik mo yung pabor. Of course, you cannot return the favor to the Lord however you do it, mga kapatid. Hindi mo yan maibabalik. Hindi mo yan kayang bayaran. But at least you're doing something for Him. Do something for Him, mga bro. The Bible is still burning for you. Read it. When it burns for you, it should burn you. What? Burn your pride. Burn your complacency. Burn your procrastination. Ay, saka na lang, Lord. Tatapusin, bibigay ka pa ng kondisyon sa Panginoon. Lord, pag pinagaling mo ko, paglilingkurang kita. Eh di wow. Tayo na sagot ng Panginoon, o di wow. Walang kondisyon dito, mga bro. The only party that could give a condition is the Lord, not you. He's the one that gives condition, not us. Huwag mong bigyan ng kondisyon ng Diyos. Hindi ito nakukuha sa ganyan. Nung una, ganyan din ako, Lord, if you do this, I will do this. Aba! Ang sabi ng Panginoon, eh di wow. Then something happens because we prayed, because people prayed for you, and the Lord listens and provided you with your prayer, answer to your prayer, then boom! You pop out. Nawala ka na. Don't do that, mga bro. Okay? Look at the numbers now, mga kapatid. Nung nakaraan ko pa to, pag dumilingon ako sa likod, Lord, what's happening to us? Look at us. You know, when we were in premiere, hindi masyadong mabigat ito eh. Bakit? Kasi gandun lang yung upuan eh. Tsaka isang ganto lang, di ba? Eh ngayon mga bro, dalawa na oh. Hindi pa tayo nakakalahati. Yung mga ibang naririto dati, hindi mo na nakikita. What are we doing, mga kapatid? With them? Do something, please. Do something. They might be suffering from something. They might be experiencing problems. They might be going through very difficult times. They need somebody to pray for them. They need somebody to talk to. Kayo yun. Spend time. It might be your calling, mga kapatid. So he looked and behold. You know, calling is part of God. But there is something that you have to do. Look, tingnan mo yung verse 3. He looked, alam mo, minsan nagbabasa ako, ang sabi, yung ganitong mga pangyayari, aga pa, no? Yung ganitong mga pangyayari sa Sinai area, normal lang daw ito, sabi ng ibang mga komentaryo. Normal na merong nasusunog na halaman kasi mainit yung lugar. You know? In other words, if that is true and that is reality, ibig sabihin, nung si Moses ay nagpapastol ng mga hayop, every now and then, nakakakita siya niyan. Balik kayo dun sa aking condition, ha? Kung totoong ganun nga yun, sinasabi ng ibang mga commentaries na meron talagang ganon. Kasi disyerto yan eh. Mainit talaga, biglang magliliyab ang isang puno sa init niya. So, ibig sabihin, kung totoo yan na regular at normal na phenomenon yan sa lugar, Moses has been 40 years doing herding, might have witnessed a lot of this already, right? So, ang tanong ganito, why is it that this time, he looked and he beholden? Bakit ng mga nakaraan hindi? Kung ganun nga ang sitwasyon. Bakit ngayon lang? Look at verse 4. The Lord is listening, mga kapatid. And the Lord is listening to you. When you say this, I will now turn aside. The Lord is waiting for you to say that. When will you turn aside and see this great sight? Balik tayo sa Bible. When will you turn aside and see this great word of God? Is the Bible still a very good sight to you? Honestly, tanungin po natin yung sarili natin. Is the Bible remaining a very good sight to us? Or is our Bible is collecting dusts already? Kasi Kuya Jerry, meron naman kaming Bible app.
Yun nga, masakit, may Bible app kayo, dala-dala nyo kung saan-saan. Nakasakay kayo, hindi man lang kayo magbasa. Halo? So, ang tanong natin ganito, when the Lord calls you up, are you excited about it? Are you still excited for the Lord, mga kapatid? Oh. Sorry, skeptic ako, pinalaki akong skeptic eh. In other words, hindi ako mabilis maniwala. Are you still excited for the Lord? You know, I've been reading the Bible many times over. Sorry po, hindi po pagmamayabang ito. Pero natutuwa ako kasi, katulad yung one time I was reading. You remember that time when Elijah, si Eliseo, Elijah pala si Elias. Si Elisha, yung sumunod kay Elias. Kamukha ko yun, walang buhok. Bald. Naglalakad siya, pagkatapos na umakyat kunin ng Panginoon si Elijah, lalakad siya, sabi sa Bible, at may mga kabataan na tinawag siya, "Hoy, panot! Nabuisit ang lolo mo." Lumabas ang 2 babaeng oso, sinira, pinatay 42 children. I've been reading the Bible for quite some time already. Many times over, I've come across that particular incident and phenomenon in the Bible. I wasn't able to understand it. Then, just recently, I just came over this again. Then, this question popped out of my mind. Bakit ganun, Lord? Is it not too harsh and too cruel? That because sinabihan ka lang ng ganito, 42 children were killed because of that? Are you not so cruel, Lord? O, sipin niyo maigi. Mga bata daw yan. Pero the Lord is so good that He allowed me to read and search and try to understand. And I came across one very nice explanation about it. The question is, saan ba nangyari yon? Sa Bethel. During the time ni Elijah at Elisha, Bethel is a place dun matindi ang worship kay Baal. In other words, yung ginamit ng King James Version na children, kasi children ang ginamit na term hindi children. They were actually ages 27 to about 30 years old. Sa Hebrew, hindi children ang katumbas. Yung term na ginamit sa Hebrew, ang katumbas nun ay yung edad na 27 pataas hanggang 30, and meron pang isang meaning, priests. Priest of what? Of the Baalism religion. In other words, ano sabi kasi kay Elisha? O panot! Lumalis ka na katulad nung amo mo, si Elijah. Para sinabi, mawala ka na. See, kaya nagalit ang Panginoon. Remember, the Lord hated, not the hate that you feel, but the Lord hated Baalism because they offer children to the gods. Kaya significant ba? Sabi ko, Lord, maraming salamat. I've been reading the Bible all along for a long time already. Many times over, I come across this. Dumadaan lang. Pero yun yung kabutihan ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Yung kabutihan ng salita ng Panginoon. It will never be short of revelation to you. It will never be short of explanation so that you understand your God. You know, for the whole of our lifetime, mga bro, you will never understand the Lord fully. But we have to endeavor to understand the Lord. Because when we understand who our God is, we know how to live well for Him. Pag kilala mo kung sino yung Diyos mo, mas mabuti at maayos kang mabubuhay para sa Kanya. Next question, are you still curious about His Word? Curious pa po ba kayo? Amen? Sensitive pa po ba kayo sa salita ng Panginoon?
Tatandaan nyo, this is not a problem-solving book, ha? Hindi ito yung libro na titingnan mo, may problema ako, titingnan ko ng kasagutan dito. Ay, nakita mong kasagutan, yung sinabi niya. At, nagbigti siya. Ay, ang ganda ng kasagutan. Ang ganda ng kasagutan sa akin. Yeah? Do you still investigate? Mahirap aralin ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Kasi ang prinsipyo dyan, the word should interpret itself, not us. But sa mga katulad nating hindi naman nag-aral sa mga Bible schools, for example, it is worth that we read beyond the ordinary things that we read to expand our understanding of the world. Hindi naman masama yun. You just have to be very careful in what you read and what you accept from your readings. Dapat yan, akma, nakalapat, na ibabangga sa salita ng Panginoon. Pag hindi bumabangga, huwag mong tanggapin. Ano po? So read. Yun lang ang masakit. Ang mga katatayan, ayaw masyadong magbasa. Sino mahilig magbasa dito? Yan. Pag mahilig kayo magbasa, mabuti. Papadalahan ko kayo ng PDF. No? Padalahan ko kayo ng PDF para basahin. Do you thirst for understanding? That's the Word of God, mga kapatid. You want to understand a lot of things? It's the Word of God that would help you in that. Okay? So, verse 4, when the Lord saw that he turned aside, so the Lord is observing you. When will this person turn aside? Sabi niya, titingnan ko nga, bakit? Bakit? Yung mga, kung totoong, meron na nga ganong fenomeno ng mga panahon na yon, na nakikita niya regularly, hindi siya katulad ng isang ito. Bakit? Itong isang ito, hindi natutupok. Yung ibang nakita niya, naubos. Kasi kung normal na nakikita yan, bakit mo papansinin yan? Amen? Di ba ganun tayo? Pag normal mo nang nakikita, nagiging palasak na para sa'yo. It's not anymore so important to you. Right? So why is it that if it is true na nakakita na siya ng maraming ganyan before, how come this time he turned aside and said, lalapitan ko to, iimbestigahan ko, titingnan ko. Bakit? Kasi hindi siya nasusunog. You see, the Lord always reveals Himself in fire. The fire of your faith, mga kapatid. And He would call you more than once. Pag titingnan mo sa mga sa Bible, mapapansin mo laging dalawa yan. Ang tawag. Tama po ba? Laging 2 beses babanggitin yung pangalan mo. Samuel, Samuel. Right? Akala niya, tumatawag sa kanya si Eli. Balik ka doon, tumawag ulit, Samuel, Samuel. You follow? Laging magkasunod. Sabi ni Blo Alan nung Sunday, which I think you all know, kapag ang salita sa Bible inuulit, mga kapatid, significant talaga yon. So when your name is, di ba, pag kayo tumatawag ba, tatawagin ko sa Chudo. Chudo, Chudo. Ibig sabihin, 2 beses, mahalaga ko, di ba? Pag hindi lumingon ng isa, tinatawag mo pa ulit, Chudo. Right? Kasi gusto mo mapansin ka. Tama? So, significant yon. Bakit 2 beses niya tinawag si Moses? It is significant and urgent, mga kapatid. Ito lang yun yung katotohanan niya yun. He does not anymore speak in audible voice sa atin. But He speak through, para sa akin, I don't know if you agree with me, through events in lives and through His words. So read the Bible. Yun lang ang interest natin dito. Read the Bible, go and proclaim Him. That's one of the very best things that you can do, guys. Sa pagiging mananampalataya. So endeavor to understand what He intends for you to do. No? Pag nagbasa ka, tatanungin mo yung sarili mo lagi. Pag nagbabasa ka ng Bible, lagi mong tatanungin yung sarili mo, ano ba ang nais na ituro ng Panginoon sa akin dito sa pinabasa niya sa akin? Don't just read. Ask yourselves, what is the Lord teaching me now? Ask that. Sabi ng professor ko nga sa pamantasan noon,
Dalawang bagay lang ang ibig sabihin ng hindi nagtatanong. Kasi rhetorica professor yun eh. Una, naintindihan niyo lahat. Pangalawa, wala kayong naintindihan. Ang punto doon, alin kayo doon sa dalawa, di ba? Hindi naman pwedeng lahat naintindihan nyo. Amen? Hindi rin naman pating pwedeng tagal-tagal nyong nakikinig, wala kayo man lang nadampot kahit na ano. Ibig sabihin, wala kayo sa dalawa, right? You should be asking questions. You see? Ako, 39 anyos na akong nagtuturo, mga bro. 39 years na akong nagtuturo. Halos kasabayan ng aking pananampalataya. And this is what students lack. For the whole 39 years na pagtuturo ko, isang bagay ang hindi ko madalas makita sa mga estudyante. Magtanong. They don't ask questions. They would say, do you understand? Yes, sir. Pagdating na exam, bokya. Why? Sabi namin sa psychology, tsaka human behavior, conceit lang yan, yabang lang yan. Kasi nahihiya kang sabihin, ay, di niya alam, kaya ka nga nagtatanong kasi di mo alam eh. You see, abogado lang ang nagtatanong ng alam niya. You understand? O sige, punta kayo sa korte. Di ba? Alam naman ng abogado ba't tinatanong niya, pero alam niya na. Yung mga investigador ganun eh, ba't niya tinatanong? Pero alam niya na bakit niya tinatanong. Alam niya na yung sagot eh. Pero kayo, hindi nyo alam. Magtanong kayo. You ask questions. You ask God, Lord, what do you want me to do? Hindi kayo nagtatanong ng, Lord, ano gagawin ko? Tanungin mo ang Panginoon. He's waiting for you to ask that question. Read His Word, that's how He answers. Don't wait for His voice. He would not do that anymore. Yun yung pinaniniwalaan ko. Hindi na yung bubulong sa iyo, kapatid na Roger, ha? Ano bang may bumulong? Kuya Jerry, may bumulong sa akin. Yang hiya naman ako sa iyo, buti pa sa iyo may bumubulong. Ay, sorry guys, I am too strict pagdating sa ganyan. No? Pag sinabi mo yun sa akin, di kita pakikinggan. Why? Because I believe the Bible is the last statements of the Word. No? Yun na yung huling salita ng Panginoon. Kung meron pa pala, bakit? Sabi ng Panginoon, it is finished. Mga bro. Nakakatuwa ito. Tagal pa? 30 minutes. Don't worry. 10 na lang. Tinawag, Moses. Anong tagawin mo pag tinawag ka? Tuto. Sasagot ka, lalapit ka, di ba? Malibang nabubuisit ka, di ba? Di ba? Pag tinawag ka, oh, tuto! Lilingon ka, lalapit ka. Right? Lalo pa, 2 beses kang tinawag. Tuto! Tuto! Lilingon ka. Right? And most probably, lalapit ka. Tapos sasabihin sa'yo to. Isipin nyo, this is something very, very different from the Lord. You know? Tinawag niya, Moses. Nung sumagot, yes Lord, wag kang lumapit. Can you imagine? O di ba? If you don't dig deep enough to understand, you wouldn't understand the Lord. Bakit ganun, Lord? Tinatawag mo ako, tapos ngayon sasabihin mo sa akin, don't draw near. Huwag kang lalapit. Lord naman, tinatawag mo ako, tapos ngayon sasabihin mo sa akin, huwag akong lumapit. Why? Because coming before the Lord requires something, mga bro. Look at this. Take your sandals off. Ano yung representation ng sandals? Normally, it's your self-worth. It's what you have and what you believe you have. If meron ka pa niyan, hindi ka pwedeng lumapit sa Panginoon. Remember, the Lord called him when he had nothing. Amen? Tinawag siya ng Panginoon nung wala siya kahit ano. He was nothing. And the Lord was telling him, don't come near. Katawa ito nung binabasa ko. Bakit ganun, Lord? Sabi mo, Moses. Nung lumapit na si Moses because he wanted to investigate and you said, oops, diyan ka lang. Huwag kang lumapit. Can you imagine? Why? Because it's entirely different when I call you or when you call me. When you called me, most probably lalapit ako without any inhibitions. Pero pag lumalapit tayo sa Panginoon, there is a requirement of what?
He looks at the heart. He wants this. Ano sabi? Tanggalin mo yung sandals mo. You have to be bare. Wala kang kahit na ano. Kumbaga sa Tagalog, hubad. In other words, yung isip mo, I have nothing. I am nothing. Paglalapit ako sa Panginoon. Because anybody who comes before the Lord, who is full of himself, will not be accepted by the Lord. That's why yung mama, 40 taon, humiliated yan eh. He must be that. We must be like that when we approach the Lord. When we hear the words of the Lord calling us, mga kapatid. Why? He is holy. And who we are? Eto tayo. We're sinful, we're filthy. You cannot just simply step into the domain of God with your own selves. Ngayon sabi ng Panginoon, deny yourself and follow me. Ano ba ibig sabihin ng deny yourself and follow me? Ayoko maghusga ha. Pero pagbilang tayo, sabi ni brother, 75. Tama? 75 tayo. Ang totoo, umabot na tayo mahigit 100 minsan eh, di ba? Yung mga dati nating nakakasama, so tanungin natin, why? Why are they not around anymore? You have to be selfless. You have to be worthless before you can be used by God. Yung sabihin mo at aminin mo sa sarili mo, Lord, I am a nobody. This guy was a nobody already. Wala na siya. Wala na siyang kapangyarihan, wala na siyang impluensya. He is not anymore a celebrity. He is what? Destitute. He's an obscure person. Hindi kilala. Sapagkat ang mga naglilingkod sa Panginoon do not aspire to be known. We aspire to work for the Lord, mga kapatid. Yun yung ating... So the only way we can comprehend God's tasks for us is to be lowly. Gusto mong malaman kung anong gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon? Then, show yourselves bare before Him. Lord, I have nothing. Ako marami na akong dinanas and I was, Lord, I cannot understand this. I would like to leave it before the feet of your throne and I would let you do something with it. I don't wanna deal with it at all. Why? Kasi hindi ko naman kaya eh. Hindi ko alam kung paano ko gagawin. So what I do, ilalapag ko na lang sa paanan ng Panginoon and let Him do something about it. Although mahirap minsan yung panalangin na ganito, mahirap ito eh. Gawin mo po, Panginoon, yung sa palagay mo mabuti mong dapat gawin para sa akin. Mahirap na panalangin yan. Bakit? Kasi pag yung Panginoon tumugon, tapos di mo nagustuhan yung kanyang tugon, yung kanyang ginawa, malaki problema mo. Right? Parang sasabihin mo sa sarili mo, sana hindi ko nalang hiningi. Sana hindi na lang ako nagsalita ng ganon. But that's what the Lord wanted. He wanted you to leave everything at the feet of His throne and let Him work on it, mga bro. Iwanan mo na lang doon sa baba. Wag mo nang isipin pa. Hayaan mo na yung Panginoon gumawa dyan. It's the same way for our illnesses. Of course, we have to go to the doctors, guys. Tayong mga naunang pinanganak, kailangan natin pumunta sa doktor, kailangan natin mag-inom ng mga gamot, follow. But what is the more significant is that God is Jehovah Rapha. He's our absolute healer. I am not telling you not to go to the doctors, ha? Para sa akin, binigay ng Panginoon yung karunungan na yan para din sa atin. Go, but rely on the Lord's will for your lives. Okay? So, the last question. What's your burning bush? And this is the question you're gonna ask yourselves in small groupings, mga kapatid. Okay? Kanta tayo muna. But I would like you to stand up, mga kapatid. Let us sing yung ating song ngayong gabi. Nasa kakantahin nila ng heartstring, mga bro. If you have problems right now, mga bro, I would like to invite you come forward.
and the leaders would pray for you. No? Meron kayong problema, meron kayong sakit. I think it's high time that we put all of them at the feet of His blessed throne, and the leaders would pray for you. So, habang kinakanta natin ito, come forward, huwag kayo mahiya, and we will pray for you. Draw me close to you. Yes, Jesus Christ. Never let me go. I lay it all down again Thank you, Lord. to hear you say that I'm your friend. You're God's friend, mga kapatid. You can always come near Him, You're abroad. my desire. Put your burdens before the Lord and He will answer you, mga kapatid. Trust Him, trust Him. Trust Him, mga bro. He is a God who is near you. He will never go away from you, mga kapatid. He's always here. Yes, Lord, we praise you, Jesus Christ. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Lord, bring me back to you. Thank you, Jesus Christ. We love you, Lord. We love you. We would like to serve you, Father. Yes, Lord. You're all of what we want, Father, Lord. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Yes, Jesus Christ. May you hear the prayers and burdens of my brothers, Panginoon. You are our Jehovah Rapha. You are our God, the provider. You see what's wrong with us, both physically and spiritually, Panginoon. We long for your healing. We long for your care. We long for your love. We long for your embrace, Panginoon. Embrace us, God. We're not worthy of your love. We're not worthy of your salvation. It's a privilege, Panginoon, to call us in and strengthen our faith tonight, Panginoon. No one else will do. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you.
Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Father. And let's continue with our contemplation with the Lord, mga kapatid. Continue to put down the burdens that you have, the doubts that you have, the worries that you have at the feet of the throne of the Father, and He will do everything to make it less of a burden to you. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Jesus Christ. Let us pray. Let us pray. Holy God, maraming salamat po, Panginoon, that in your word we can find your voice calling us, Father. Show us the way to follow you, Panginoon, na hindi iniistorbo at nababahala ng ibang mga bagay sa buhay namin. Yes, Lord, this life is a difficult life, Panginoon. This life is an unsecured life, but we have you, Father, Lord God. We may be sick, we may have some problems, Panginoon. Our body might be succumbing to illnesses, Father, Lord God. But we have you, and we have your promises, O God. We have your promises in our hearts, and we would like to trust you with those promises, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong kabutihang loob. Thank you, Father, Lord God, for your love. Salamat sa iyong banal na Espiritu who would guide us and be with us all the remaining days of our lives, Panginoon. Be with us, Father, Lord God, and help us. Give us an aggressive faith para sumunod sa iyo, Panginoon, at gumawa para sa iyo. Renew our commitment to you, Father, Lord God. Thank you, Lord. Salamat sa katugunan mo sa panalangin ng mga kapatid na ito, Panginoon. May your Holy Spirit indwell them, Father, Lord God, as you always do, Panginoon. And may they feel, experience the holy presence of your love sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos. This we pray in the holy name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. And everybody says, Amen and Amen. Thank you very much, mga kapatid. I think di na tayo tutuloy sa groupings. Announcements na lang po tayo. Oh, bro. Sige po. Na-bless po ba tayo sa ating mensahe ngayon? Sige po, palakpakan natin si Lord. Medyo kapos na tayo sa oras. Bro, meron pa sana tayong groupings para sa prayer. Announcement na lang tayo. Other announcement. Si Kuya Danny po yata may announcement. Brother Danny, merong announcement. Hello? Dito na lang. Sige, mapagpalang gabi po sa inyo. Meron lang po akong special announcement regarding po dun sa, ito naman po ay sa June 12 pa. Pero ito po ay mahabang preparasyon. Ito po ay regarding po dun sa ano natin, sa National Trucks Giving Day. Sa June 12 po ito. Ito po ay mahabang preparasyon. Ito pong naka-plus dito sa ating pong screen na ito po ay ang COG po ay merong 650 charges. Ito po pagdating ng June 12, sabay-sabay po ito. Sabay-sabay po itong gagawin. Buong Pilipinas po ito, yung National Trucks Giving Day. Ito po ay papatak ng Saturday, pero pag-uusapan pa po kung ito po ay umaga or hapon. So ang goal po kasi ng COG ay Born Again Pilipinas. So dito po sa Silang, siyempre po, Born Again Silang. So ang buong Silang po ay merong 64 barangay. So ang napili po ay 25 barangay yung pong napili. Pero baka po ito ay mabago pa, baka po mas madagdagan. So hinihingi ko po yung inyong suporta at ito po ay commitment natin sa Panginoon. So yung pong goal
ang goal po ay 1,000 volunteer. And dito po sa COGC lang, meron po tayong 14 na ministry. Ang ministry po, kabilang na po yung men's, ladies, sports. So madami po yan, 14 na ministry. So bawat ministry po ay kinakailangan po yung volunteer. So kinakailangan po yung inyong name and signature. Ito po ay i-registered pa sa QR code. So bawat isa po sa inyo ay i-registered pa po sa QR code. Pero kami na po ang gagawa nun. Kailangan ko lang po yung inyong name and signature bago po mag-June 12. So tayo pong men's, ilan po ba tayong mentor dito? 65 ba, Kuya Jerry? 53. So ito po, inaasahan po natin yung 53 na mentors, hindi lang po mentors, pati din po yung mga mentee na i-registered natin. So kailangan po natin na nakakahiya naman sa ibang cluster, baka tayo lang ang kakonte. So hinihingi ko po yung inyong suporta. At ito po ay hindi po sa tao, kundi po sa Panginoon. Yung po ang ating commitment sa Panginoon. So inaasahan ko po, kaya po sabi ko sa inyo, ito po ay mahabang proseso. June 12 pa po ito. Pero yun nga po, mahabang proseso to. Kaya ngayon pa lang po, ina-announce ko na sa inyo, kailangan ko po yung inyong suporta, ang buong Cluster 9 Men's Ministry. At saka po, ano pa ba? Bira, no? Minsan hinahanap ko, nandito pala eh. Pambira. So, yun nga po, ang first action po natin ay yung pong registration na bawat isa sa inyo and kasama na po yung cellphone number. And yun po. At naiisip po namin, hindi pa po naman final, kailangan po kasi na yung pong maibibigay sa atin na barangay, yung ma-assign po na sa ating barangay, kung maaari daw po, meron tayong connection sa barangay captain. Kasi pagpunta po natin sa isang lugar, halimbawa po ay Biluso, kinakailangan pong alam ng barangay. So hihingi po tayo ng permiso sa barangay para siyempre magugulat yung mga taga Biluso na sino itong mga to. Kaya po mas maganda po doon, alam po ng barangay captain. Yun po yung ating gagawin. So yun lang po at hiningi ko po yung tulong nyo sa darating na June 12. Pero yun po, ay ulit ko po, hindi po naman po alam kung umaga or hapon. Pag-uusapan pa po ni na pastor. At